May isang popular na kwento na noong malapit nang mamatay si Alexander the Great, meron siyang tatlong hiling sa kanyang mga general. Ano yung unang hiling ni Alexander the Great? Una, ang mga pinakamahusay na doktor ang pagbuhatin ng kanyang kabaong para patibayan na wala silang magagawa sa harap ng kamatayan. Bakit kaya yung mga doktor ang pabubuhati ng kanyang kabaong? Dito na rin, pinaliwanag na. Kahit nga mga doktor, wala namang magagawa kapag darating na talaga yung takdang panahon, kahit anong husay pa nila. So kahit ang doktor, hindi niya kayang hadlangan yung takdang panahon na inilagay at nilalatag ng Diyos sa kanya ang kamatayan. Pangalawa, nahiling ni Alexander the Great, ikalat ang kanyang yaman sa daan hanggang sa libingan para ipahiwatig na ang mga yamang nakuha sa daigdig ay mananatili sa daigdig. Kung may mga royal family, royal blood, mga hari, mga reyna, prinsesa, prinsipe, na kapag pumupunta sa isang lugar, mayroong inilalatag na red carpet para ipakilala na sila yung mga kilalang tao, sikat na tao, VIP tao. Dito, sa panahon ng kamatayan ni Alexander the Great, ang gusto niyang ilatag sa kanyang daraanan ay yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera, yung kanyang salapi. Saan nilalatag? Sa kanyang daraanan hanggang siya makarating dun sa kanyang libingan para ipaalam at pakilala sa mga tao na ang kayamanan ay maiiwan sa daigdig, hindi maisasama ng tao sa kanyang libingan, sa kanyang hukay, sa kanyang kamatayan. At totoo yun. Hindi natin madadala ang anumang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin pwede ipagmalaki. Hindi na ako magugutom ngayon. Kakain na lang ako, matutulog at magsasaya. Hindi na ako magkukulang. Sabihin sa atin ng Panginoon, hangal ngayong gabi. Sino makikinabang ng lahat ng yan? Babawian ka ng buhay. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nag-aalala. Bakit? Hindi natin alam ang buhay, kaya i-enjoy na lang natin yung ating buhay ngayon. Ikatlo, ano ang sabi ni Alexander the Great? Ano yung ikatlong hiling niya? Ilabas ang kanyang mga kamay para maipakita na isinilang tayong walang dala sa daigdig at lilisan na wala ring dala. Maganda yung request pala ni Alexander the Great, di ba? Habang siya'y dinadala doon sa kanyang huling hantungan, ilalabas ang kanyang kamay doon sa kanyang pinaglibingan, sa kanyang kabaong, sa kanyang ataol, na nakabukas yung kanyang kamay na nakikita ng mga tao habang siya'y dinadala sa kanyang huling hantungan. Tama naman, hindi naman natin madadala talaga sa buhay na ating pupuntahan sa kabila ang mga bagay na hawak natin. Ang mga bagay na ipinagmamalakit, pinagyayabang natin. Bahay, ari-arian, lupain, sasakyan, masasarap na pagkain, mga resort, mga isla na pagmamayari natin, malalaking mansyon, kondominium, hindi natin may pagmamalakin. Kaya tama yung request ni Alexander the Great na ipakita yung kanyang kamay, ilabas na wala siyang nadalang anuman sa anumang bagay na kanyang tinanggap at tinamasa sa daigdig na ito nang siya ay nabubuhay pa. So yun yung ikatlong hiling niya. Ano yung unang hiling ni Alexander the Great nung siya malapit ng mamatay at para siya dalhin sa huling kanyang hantungan? Una, ang mga pinakamahusay na doktor ang pagbuhati ng kanyang kabaong para patibayan na wala silang magagawa sa harap ng kamatayan. Ikalawa, ikalat ang kanyang yaman sa daan hanggang sa libingan para ipahiwatig na ang mga yamang nakuha sa daigdig ay mananatili sa daigdig. At ikatlo, ilabas ang kanyang mga kamay para maipakita na isinilang tayong walang dala sa daigdig at lilisan na wala rin tayong dala. Klaro, di ba? Malinaw. Malinaw yung request at mensahe na gustong iparating ni Alexander the Great ng mga panahon na siya ay malapit ng mamatay. Ang doktor, kahit na pinakamahusay na manggagamot, walang magagawa kapag oras na natin. Pangalawa, sinasabi na ang kayamanan ng daigdig ay iiwan natin. At ikatlo, isinilang tayong walang hawak sa mundong ito, lilisan din tayong walang hawak sa mundong ito. So, isa lang siguro ang ibig ipahiwatig ng atin pong panghuling pagninilayan. Sa buhay na ito, hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. Kung ano yung ating kayang gawin, gawin natin. At yung hindi natin magagawa, Diyos ang gagawa. I-enjoy lang natin ang buhay nito. Magpakasaya tayo sa daigdig nito hanggat tayo naririto, kung ang ating gagawin naman ay hindi natin ipagkakaasala, di ba? So ang buhay ay mahiwaga na dapat natin palaging pagnilayan at dapat yung ating buhay ay kinalulugdan ng Diyos na nagpahiram ng ating buhay. Thank you, God, for everything.